Maas ang investment approval ng Pilipinas mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon sa DTI Board of Investment, bunga yan ng mga naiuwing investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang mga naging foreign trips. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng Balita Live. Audrey, kita na ang resulta ng mga nagdaang foreign trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi lang natapos sa pledges ang mga naiuwing investment ng Pangulo mula sa kanyang mga biyahe abroad. Dahil batay sa tala ng DTI Board of Investment, umabot na sa 734 billion pesos ang investment approval. Yan ay mula January hanggang September nitong taon. Mas mataas yan, Audrey, ng 102% kumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Ang maganda rin ho dito ay hindi lang yung actual investment amount, pero yung composition. Makikita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin ho yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa BOI, we approve both foreign and local investments. Ayon sa DTI, kapansin-pansin ang pagtaas ng investment approval ng foreign investment sa Pilipinas, na ayon sa ahensya ay umabot sa 427 billion pesos. Ayon sa DTI, malaking bagay daw ang pagtatanggal ng foreign equity restriction, partikular na sa renewable energy projects, na naging direktiba rin ng punong ehekutibo. Napakalaking bagay ho nun kasi makikita nyo ngayon yung resulta nung mga pumapasok ho sa atin, madami ho doon sa binanggit kong 427 billion pesos worth of foreign projects are actually in the renewable energy sector. Tapos marami ho doon nanggagaling sa Europe. Ayon sa DTI, kung susumahin ang mga investment pledges na naiuwi ng Pangulo mula sa kanyang foreign trips, 80% sa mga ito ang nag-materialize. Maganda yung tiwala na binibigay nila sa atin. Yung mga factors na nakikita natin, number one, may mga policy-related factors including yung continuation of the policy reform. You would note na, di ba, sa past administration, meron naman tayong naipasok na ng mga policy reforms including halimbawa yung create, retail trade liberalization, etc. But very important, pagpasok ng administrasyon na to, yung implementation doon tayo nakafocus and further removal of the remaining restrictions. Audrey, sa Webes ay nakatakdang lumipad nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Saudi para umattend ng isang forum. Pero bukod doon sa forum na kanyang dadaluhan ay nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga business leaders doon. At inaasahan natin na makapag-uuwi siya ng mga karagdagang investment pledges para sa Pilipinas. Audrey. Okay, Kenneth, para lang sa kaliwanagan, para sa mga manonood ngayon, naipaliwanag ba ng DTI kung ano yung magiging benepisyo sa mga pangkaraniwang Pilipino ng mga investment na ito? Yes, Audrey, marami kasi doon sa mga investment pledges na naiuwi ng Pangulo ay doon sa mga transportation. Kaya naman, mapapakinabangan yan ng mga kababayan natin pagdating ng panahon. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.